Hello guys, good morning! Kumusta? Napagod ako kasi kagabi last league night. Although hindi kami nanalo, although nakuha namin ay 5th place dahil natalo din kami ng ilang game kaya from first place naging second place kami, bumaba kami 5th place. Pero okay lang. Masaya yung panganay ko dahil yung napanalunan kong pera kagabi, binigay ko lahat sa kanya. Ngayon nasa kwarto niya anong tawag dito, nagka-count ng pera. Pasensya na sa background, labahan. Maglalaba din ako ngayon. Ito, kagabi ko itong mga naiwan dahil nagmamadali ako. After kong maligo, nilagay ko na lang dito yung mga marumi kong damit. At ito, ang labahan ko ngayon. Actually, ito ay sa amin lang dalawa ni mister ko. Ayan. Hindi ko pa alam kung gaano karami ang labahan ng dalawa kong mga anak. Excuse me, bud. Nakaharang ang aking aso. Ito yung mga labahan ng dalawa kong anak. Yan kay panganay. Ito naman kay bunso. So, hindi ako nakapaglaba kahapon kaya medyo marami itong sa amin. Ito naman sa kay panganay at kay bunso. Talagang palaging puno yung basket nila. Dahil may mga sila, special needs. Ayaw nilang magsuot ng pabalik-balik. And what I mean by that ay dahil sila, mga mildly autistics. Halimbawa, sinusuot nila ngayon pantalon, tapos lumabas kami kumain sa labas. For example, 3 hours lang kami sa labas, umuwi ng bahay, nagpapalit ng damit. Yung pantalon, para sa atin pwede pa yun isuot kinabukasan, di ba? Lalo na pag malinis pa. Pero sa kanila, oras na hinuhubad na nila yung mga sinusuot nila, kahit gaano pa yun kalinis, hindi na nila yun sinusuot ulit kinabukasan or even later that day. Hindi natin maintindihan. Pero dahil they have special needs, so sila lang ang nakakaalam. All we have to do is intindihin na lang natin sila dahil we're not in their shoes. So, kung ano yung mga struggles nila, hindi kasi natin yun completely maintindihan. So, ako as a nana, talagang hindi ko sila pinipilit na isuot mo ulit ito dahil malinis pa. Dahil, para sa kanila mahirap na yun. Pag inuulit yung, damit, kahit malinis, parang, na sa kanila, parang tino-torture ko na sila, parang ganun pa. So, yung pasensya ko, kailangan kong palagi yung dapat mahaba yung pasensya ko, tapos yung pag-iisip ko dapat malawak pa dahil ang hirap-hirap talaga. Pag hindi ko sila inintindi, mas lalong chaotic itong bahay namin. Pero pag inintindi ko sila, wala, peaceful lang. Ganyan lang talaga. Napaka-thoughtful ni mister ko dahil nauubusan na ako nito kahapon. Tapos, plano kong pumunta ngayon sa sa grocery store. Pero, hindi na kailangan dahil pag uwi niya kahapon galing sa work, may dala na siya nito. So, dumaan siya doon para lang bibili nito dahil alam niyang araw-araw akong naglalaba. At ito ay kailangan ko talaga para sa dryer.
Good noon, everyone. So, ang bilis talaga ng oras. Feeling ko, kagigising ko lang. Tapos, ngayon ay 12 noon. 12 noon na agad. Yung mga anak ko, parang gusto nila akong, maisahan palagi. Kanina, tinatanong ko silang, tapos na ba kayong kumain? Oo, tapos na. Tapos, sabi ko, linisin niyo ang mga kwarto niyo. Oo, tapos na. Malinis na, sabi ko. Talagang malinis na ba? Oo. Ang banyo nyo, okay ba? Oo, malinis. Kaninang pa yon mga 9 a.m. Kumakain ako. Ngayon, tapos na ako maglinis sa aming kwarto at sa laundry room, pati sa kusina. Oras na para i-check ko ang kanilang kwarto at itong banyo nila. Yan, lumantad. Napakamarumi. Yan talaga ang yan ang mahirap minsan pag meron kang mga anak na may special needs dahil para sa kanila, may ginagawa silang, kahit konti lang ba, ginagawa nila. Ang pagka-register doon sa brain nila ay yung maliit na bagay na ginawa nila, malaking bagay na yun. Gumagawa sila yun ang nare-register sa kanilang mga isip. Para sa kanila, may ginagawa sila, kung ano yung inutos ko sa kanila, sinusunod nila, kunting ano-ano dyan, para sa kanila, malaking deal na yon. So, yung behind sila sa comprehension. Pero sa dalawang mga anak ko, itong panganay ko talaga mas behind talaga siya kaysa kay bunso. Kaya minsan, palagay ko rin yung utak ko parang, yung brain ko parang nag-scatter everywhere ba na gusto ko siyang intindihin. Tapos gusto ko i-comfort pag medyo down yung kanyang feeling. Ito naman ang isa naman, si bunso, medyo may rage din siya, problem. Tapos, gusto ko siya i-comfort para mag-calm down siya ba. So, totally opposite sila. Tapos minsan, yung pagka-opposite nila, nagsasabayan. Yung asawa ko nasa work, tapos may aso pa kami. Tapos ako lang, yung brain ko talaga. Kaya, now and then, minamigraine talaga ako as in. Dahil, syempre, pag ikaw ang nanay, dalawa ang, special needs, children. Pareho mo silang, gusto intindihin. In a different way, dahil opposite nga, sobrang mahirap. Grabe. Aray, ang sakit. Tumama yung kamay ko sa, faucet. Sakit, Kaya maglinis na ako guys dahil mabilis lang talaga ang oras ngayon. At gusto kong malinis ang bahay before kami aalis. Plano kong dalhin sila ngayon mag-practice kami ng bowling dahil ilang araw din kami hindi nakapag-practice dahil sa Christmas. Ayan. Kaya ayaw kong nandito sila palagi sa bahay dahil naboboard. Kailangan may activity. Pero ngayon, maulan. Wala kang magagawang activity sa labas dahil ang ulan nga bummer. Tapos malamig pa. Yung activity lang talaga na ngayon, maganda gawin ay mag-bowling. Bowling lang talaga. Kaya ito, nakikita nyo naman, yung mukha ko, ready na gumala. Ganyan ako. Muna ako anong tawag dito? Nag-filter muna ako bago maglilinis dahil gusto ko pagkatapos ko maglinis, pag may lakad, diretso na. Wala nang later. Yung handa na palagi. Wala nang wait a minute. Itong anak kong panganay, kahit saan, nilalagay yung kanyang mga gamit. Where's Christian? Can you give him his watch? There. Okay. Ang anak ko bunso ay nagbe-bake siya ng pizza. Ayan, ready na. For, lunch. Good job. Be careful. Ayan, natuto siyang, mag-bake. Great job! Don't forget to turn off the oven and the timer.
Do you want me to slice the pizza? Yeah. Okay. Oh, it's right there in the corner. Drawer. The other side. The other one. Nope. Oh, maybe. Wait. Maybe it's still in the dishwasher. Let me see. I bet. Still here. Yeah. Yep. Hinuhugasan ko kagabi. Hindi ko pa nalagay sa mga lagayan. Ito, yan. Ako na maghiwa dahil mainit pa yung pizza. Itong mga anak ko, by the way, takot sila sa mga mga sharp objects. Sa ngayon lang, medyo okay na sila. Dati si panganay ko, takot kahit gunting. Ngayon, okay na siya sa gunting, gumagamit na siya ng mga kutsilyo, tsaka gumagamit na siya nito pag nag-slice ng pizza. Pero itong bunso ko, hindi pa siya pwede sa kutsilyo talaga. Pero ito, gumagamit siya minsan pero hindi pa masyadong kampante. You know. Tsaka ngayon lang yan nagbe-bake, mga baguhan lang, ngayon lang Disyembre. Buwan ng Disyembre nag-bake. Kahit dati, kahit a few months ago, takot pa yan magbe-bake, takot nga yan mag-on ang oven eh. Kung bakit takot siya mag-on ang oven, hindi ko alam, pero ganyan talaga pag may mga anak kang ganyan, hindi mo talaga maintindihan. Pero para sa kanila, kung ano yung kinatatakutan nila, big deal na talaga yun para sa kanila. Para sa atin, wala lang. Na parang wala namang dapat ikakatakot dyan. Pero, ganyan talaga. Ay, ang ko yan. Tawag dito, dryer. Naglalaba din ako. Laban ng mga bed sheets, mga pillow covers. Ayan. Here, Philip, can you get your plate? How many slices do you want? 2. 2 slices? Yeah. You want pepperoni? No. Oh. Okay. Ito yung mga hugasan na iniwan namin kahapon bago kami pumunta sa bahay ng aking mga in-laws. Daming mga naiwan. Kaya, yan, hinugasan ko kagabi.